BBM Marcos, all government senator, and President Donald Trump call the Philippines to BPI Bank and call and location to my address now because I am here in Manila working. Para makuha ko ang cash money. Ang ibigay mo na lang BPI Bank or whatever the bank in the Philippines, 1 million US dollar. Para hindi masyado madami. Hindi mo na kailangan ilagay sa bag. Ilagay mo na lang sa maliit na bag. Kasi kung i-change mo pa ng Philippine peso, napakadami. Mahalata. So, kung wala ka naman $1 million, utay-utay, hindi mo na magbayad sa akin. At tawagan mo na ako para makabili ako ng house and lot. Naintindihan mo, President? Hindi kita titigil ang Philippines na hindi ka nagbabayad sa akin. Well, hawak ko naman ang bus ko sa liig. As 82 years old, pwede ko siya gamitin para ibigay mo sa akin money ransom. At puputulan ko siya ng ulo at papadala ko sa iyo. Ako mismo magdadala. Ang lapit-lapit ko lang sa Pasay. Andito ako sa Fried Chicken, Quezon City. Isang sakay lang ng taxi. So, gagawin ko yan New Year. Hindi halata. Nagpuputukan ang mga city. At yun ang aking gagawin. Kaya, kunti na lang ang oras, Philippines government. Filipino people. Bilis na. Ayusin mo ng cash money. My location bank, Shorten Road 20 Mindanao Avenue, Congressional Street. My location work, Frederick 8, Felber Home, Dakalang Lompo. Yun. Hindi ka naman siguro bubo para hindi mo alam. Shorthorn. Katabi ang BPI ng Barangay Bahay Turok. Papasok lang. Hindi ka naman siguro bulag para hindi mo alam. So, pumunta doon. Doon nakalagin ang aking ATM bank. At doon nang gagaling ang sweldo ko galing abroad dito sa Pilipinas kasi ang amo ko nasa ibang bansa pero pauwi na yon at kami lang dalawa sa bahay. Yung mga anak niya nasa America and Canada. Kaya di ba mabilis siyang katayin. Kaya ikaw BBM, kung ayaw masaktan sila, sundin mo na lang inuutos ko. Maliit lang pera na yan at pera ko naman talaga yung 2050 pa ako nanghihingi ng pera. Ano yung petsa ngayon? Nakulong na si Duterte. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong binibigay. Mas puti nga makulong tayo at mamatay tayo kaysa mag-aantay tayo sa wala at sasamantalay lang tayo para mag-change ang economy nila o bansa at yumaman ang mga tao gagamitin ang ating background. Ako, para lang makuha ang gusto nyo. Hindi pwede. Dahil ako yung nabubuhay at humihinga. Puti kung patay na ako, okay lang. Hindi Kailangan pang magtrabaho sa Pilipinas. Sino itong mga Pilipino na to para alipin ako? Gusto mong tanggalan ko sa laman loob, padala ko sa dyan. O ikaw, BBM Marcos. Wala akong pakalam niya sa mga Amy Marcos ng mga drug trafficking. Inuutos ko sundin mo dahil ikaw ang president. At ayusin mo. At mga flood control na yan. Bilis-bilisan. Dahil pag napuntahan ko yung mga flood control na kakulong yan dyan sa lapit-lapit lang dito guguluhin ko mga yan. At may skandalo sila. Ako nagtitimpi lang talaga ko sa inyo pero pag akong nagbuiset, hindi ako lumpo at bulag at pilay para hindi makapunta dyan. Kompleto ang katawan ko. Bilis-bilis na. Ay napakarami kong gagawin. Kailangan ko ng malaking pera. Dahil ang aking document ay ayusin ko pa. Marami kong aayusin. Naintindihan mo? Ngayon na ang due date. Umpisahan mo na ngayon November. Patatapos na November, December na. Bago-baguhin yun ng mga every December, ilang taon, 8 years, nagngangawa ako dito sa YouTube para lang, dahil hindi naman nagbabayad sa akin ng platform, TikTok, Meta, Facebook, YouTube. Yan ang bayad nyo sa akin. Kung wala ka sila pambayad, yan na yan. Kahit cheap lang. Dapat nga, trilyon-trilyon babayad nyo sa akin. At saka, ang sinisingil ko lang ngayon, America, Philippines. Marami pa akong sisingilin na bansa. UK, Canada, Australia, China, Korea, Japan, Indonesia. Lahat yan nakaline sa akin mga politics na yan sa war and NATO. Naiintindihan mo, Philippines? Kaya ka siguro ninanakaw mo yung manlandirin ko sa Pilipinas kasi naiinggit ka Hoy, ako nagsakripisyo dito sa Christ. Kaya ako masusunod kung ang gusto kong gawin. Hindi kayo. Mag-antay kayo kung anong mangyayari. Mga
tampok, kada kayo mga jablo kayo. Palibasa kasi, time nyo na sa revolution. Ang life nyo, destroy na, wala na kayong magawa. Painang earth, aaksay lang kayo ng laway. Ako kinukuha ko yan, ini-enjoy ko ang life ko. Wala akong pakialam. At saka konti lang naman yung 100 million na yan. Ilan kayo magkakapatid? 5. Ibibili ko ng house sa subdivision sa Bulacan. Ilan sila? 5. Pag namatay ako, ayos ng buhay nila. Diba? Yun lang kailangan kong makuha Yung cash money na yun, dahil inaayos ko ang buhay nila. Hindi kung ano matira sa akin, yun na lang sa akin. At dito ako titira sa Metro Manila. Bibili ako ng townhouse. Magkano lang ng townhouse? Mga 10 or 15 million. Marami dyan, gawa na. Bilis-bilisan nyo Sinasabi ko sa inyo. Hindi mawawala ang ating history. Lahat tayo naka-record sa YouTube. Kahit tayo patay na, gumagana yan. At sa akin, gumagana spiritual ko kahit ako patay na. Kayo kahit patay na kayo, hindi ka na kagagana, nakakulong kayo sa hell. Kahit anong gawin yung i-imagine dyan sa television o whatever social media access. Yung mga tao, nanggagamit, yung mga alagad ni Lucifer. Yung mga, kahit buhay ka pa, ginagawa ka ng patay na. Ang titindi ng mga Celtic na mga yan. Diba? Yung mga demon power yan Wala magawa sa mundo. Tingnan nangyari kay Evan Model at saka kay Dilima influencer in the Philippines, Titan Hotel. Kasi yung mga Pilipino na yan, ang pipiling ng ang tataas ng tingin sa sarili, mukha naman mga dugyot at mga mumurahin ang buto. Ang mga mahihirap naman yan, wala naman yung kayamanan mga yan. Ang kayamanan nila, nakaw pa. At puro kamuti ang laman ng kanilang baul. Hindi ba nagtatrabaho sila ng pambansa, nagsaydo ka sa Pilipinas at hindi sila makuntinto, ay sila'y hangal at pobre. Ano matawag sa kanila? Overseas Filipino workers. Disgusting, magnanakaw, dirt. Kaya nga ako nag-miracle sa Philippines, di ba? Kasi yung mga Pilipino na yan, masama at marumi. Hindi sila matuwid. Common sense naman, no?